Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok Mo Kayo ng Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayon guys is magbibigay tayo ng reaction video tungkol dito sa bagong update ng Kalingap, doon sa live ni BSM at nireaksyonan din ni Sir July Ponel kanina, napanood natin nga merong order ngayon si BSM sa buong community niya na tigilan na daw ang pagko-content at pagre-reaction kay Beyonce at sa mga antay. Ano nangyari, BSM? Nagising ka na sa katotohanan? Bakit bigla-bigla mong pinatigil? Ang sabi ni Sir July Ponel, iba talaga pag order sa taas. Iba daw talaga pag may command, ang founder ang magsalita. Iba talaga, Kita nyo, pag inutos ni BSM na reaksyonan nyo lahat, Pero titingnan natin kung talagang makontrol at matigil talagang pagre-reaction dito kay Beyonce at sa mga antay. So, bakit kaya pinatigil ni BSM? Dahil ba sa nare-real talk ka na, BSM? Or dahil nare-realize mo na tama yung mga pinagsasabi namin dito? Unang-una, ikaw talaga ang dahilan kung bakit umalis si Beyonce sa Kalingap. Bakit? Kasi meron ng usapan si Kalingap Rab, na kahit umalis si Beyonce sa love team, Kalingap Angel pa rin siya. Sa kabila nung nagkaroon ng issue sa kanila ni Edo, ay nagawa ni Kalingap Rab ng paraan para magkaroon ng settlement. Nagkaayos na si Edo at ang magulang ni Beyonce. Nagkaroon na ng pag-uusap si Kalingap Rab na ayaw na ni Beyonce ng love team at pumayag na siya. At meron ng pag-uusap na kahit wala ng love team, nasa Kalingap pa rin si Beyonce at ang pamilya Batalero. Pero dahil Kuya Bal, ikaw ayaw mong tumigil, kakapanumbat, pambabalahura, pambabastos at pambabawi ng mga naitulong ng Kalingap as if wala namang contribution si Beyonce or walang ginawa si Beyonce. Sabi ko nga sa lahat ng meron si Beyonce ay pinaghirapan niya yan dahil pinagtrabaho niyo siya ng 2 taon dyan sa Kalingap at sa katunayan nakagawa siya ng 98 or 99 episode dyan. Okay? So ngayon, Kuya Bal, na-realize mo, Dahil inaraw-araw ka ng anti-Kalingap, na-realize mo na ikaw talaga ang dahilan kung bakit nawala si Beyonce sa Kalingap. Kasi hindi mo nirerespeto ang desisyon at ang ginawa ni Kalingap Rab na pag-aayos sa pamilya Batalero at kay Edo. Ngayon, dapat lang talaga na matulfo ka dahil saan ka nakakita ng isang founder na tumutulong founder ng isang charity foundation na tumutulong pero nanunumbat at nambabawi. Kasi ang totoong pagtulong, ang totoong charity, hindi nanunumbat at nambabawi. Ang mas malala pa, ang ginagawa ninyo sa mga beneficiary nyo dyan, pinagtratrabaho nyo, ginagawa nyong talent, tapos nambabawi kayo at nanunumbat kayo. So, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ipatigil mo ang pagre-reaction. Bakit? Nagigilty ka, BSM? Nagigilty ka na ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit nawala si Beyonce sa Kalingap. At nagkakaroon ng awareness ang iba nyo pang beneficiary dyan na if ever na umalis sila sa Kalingap or magkaroon ng problema, ganyan at ganyan din ang gagawin niyo dyan sa ginawa nyo kay Beyonce. Kumbaga si Beyonce ay naging eye-opener dyan sa loob ng community ninyo, na pang front lang yung pagtulong-tulong nyo pero ang totoo, negosyo ang ginagawa ninyo. Kagaya ng pagbigay nyo ng washing machine. Na real talk na naman kayo, di ba? Post kayo ng post sa social media, nanunumbat kayo doon sa binibigay nyong washing machine. Samantalang galing naman yun sa sponsor. Kumita pa kayo dahil kinontent nyo, million ang views nyo, di ba? Lumalabas
na si Beyonce pa at ang sponsor nakatulong diyan sa inyo, hindi yung kayo ang tumutulong. Ginagawa ninyong material or ginagawa ninyong tawag dito, puhunan ang mga beneficiary ninyo. Ginawa niyo negosyo, minamarket ninyo ang kahirapan ng mga beneficiary ninyo para magkaroon ng sponsor at kumita sa mga kanya-kanyang channel, no? Isang pamilya ang tinutulungan ninyo, pero isang community ang nakikinabang at kumikita. Gatas na gatas nyo si Beyonce, di ba? So ngayon, ipapatigil mo? Bakit? Napaldo na kayo? O baka naman pinatitigil mo kasi napapahiya na kayo sa buong mundo. Nare-real talk na kayo. Tumigil man kayo dyan sa kaka-content kay Beyonce. Hindi kami titigil dito. Sa kakapagbigay ng awareness sa mga tao na may ganyang nangyayari dyan sa loob ng community ninyo. Lingap Charity Foundation. Pero pag natulungan nyo yung tao at hindi nyo mapasunod sa kung ano yung gusto nyo, babalahurain nyo, susumbatan nyo, babawiin nyo yung naitulong ninyo. Nakakatakot maging beneficiary ng Kalingap. Nakakatakot tumanggap ng tulong sa Kalingap. Kasi habang tinutulungan nyo yung tao, tinatalian nyo sa leeg. Ngayon, pag hindi nyo na mapapasunod, babalahurain nyo, susumbatan nyo at babawiin ninyo. Sa lahat na naging beneficiary nyo dyan, si Beyonce pa talaga ang ginawa nyo ng ganyan. Na kung saan si Beyonce na belong sa Big Four, kung saan isa siya sa mga nakapagbigay ng malaking pera dyan sa loob ng community ninyo. Tanggapin nyo sa hindi, yan ang katotohanan. Isa sa mga naging resources ninyo si Beyonce para tumaba yung mga bulsa nyo dyan sa loob ng community. Isa si Beyonce sa mga naging resources para yung mga charity vlogger nyo dyan na galing sa walang-wala pero nagkaroon ng bahay at lupa. Aminin nyo yan. Kaya bago nyo sumbatan si Beyonce sa mga itinulong ninyo, matuto din kayong tumanaw ng utang na loob kasi kahit papaano nakatulong din si Beyonce sa inyo. Huwag nyong bulagin ang mga supporters ninyo sa kung ano ang naitulong nyo kay Beyonce. Ipakita nyo rin dyan sa mga supporters ninyo na si Beyonce ay isa din sa mga nakakatulong dyan sa community ninyo. Nakakatulong din si Beyonce sa ibang beneficiary ninyo. Okay? So ngayon, nare-realize mo BSM? Nagigilty ka ba? Kaya mo pinatigil? Akala ko ba? Content ang hanap nyo. Akala ko ba ikaw mismo ang nagsasupply ng content dyan sa community mo? Ngayon, na araw-araw ka, inaaraw-araw ka, napapahiya ka, nare-real talk ka, bigla mo ipatigil ang pag-content kay Beyonce? Let's wait and see. So sa ulitin ko, BSM, ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Beyonce sa Kalingap. Okay? Meron ng pag-uusap si Kalingap Rab at ang pamilya ni Beyonce. Nagkaroon na ng settlement si Edo at si Beyonce. Pero ikaw ang ayaw pumayag na itigil ang love team. So dahil ayaw na ni Beyonce ng love team, binalahura mo, binastos mo, sinumbatan mo, at binabawi mo ang itinulong ninyo kay Beyonce. Tapos unti-unting nabubuking na galing naman sa sponsor ang halos na itulong nyo kay Beyonce. Pumaldo pa kayo kasi habang naghahatid kayo ng tulong kay Beyonce galing sa sponsor, binablog nyo, pinagkikitaan nyo, nag-trending, nag-viral, tumaba yung mga bulsa nyo. Diba? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Beyonce sa Kalingap. At huwag kang magpabiktim kung bakit ka napatulpo. Dapat lang na ipatulpo ka dahil sa ugali mo bilang isang founder ng charity foundation, saan ka nakakita na manunumbat ka, mambabawi ka, tapos bastusin mo yung naging beneficiary ninyo. Kayo ang umiikot at naghahanap ng matutulungan. May mga scouter ka, may mga vlogger ka na nag-iikot para maghanap ng mga mahihirap
para kunutulungan, pero ang totoo, minamarket ninyo ang kahirapan sa buong mundo para magkaroon ng maraming sponsors at para maging viral, maging trending ang content nyo. Kasi nga, exciting nga naman, exciting nga naman at very inspiring kung ang kahirapan ng isang tao ang i-expose mo sa social media, no? Pero nakalimutan nyo na yung mga taong tinutulungan nyo kagaya ni Beyonce, ginamit nyo rin para pagkikitaan. Hindi yan kagaya ng ibang beneficiary ninyo na hinahatid-hatiran nyo lang ng tulong doon sa bahay nila. Si Beyonce nagtrabaho ng 2 taon sa Kalingap. Nakagawa ng 98 episode kung saan viral, million views at million din ang kinita ninyo. Bukod pa sa mga bigay ng mga sponsors. Diba? Yan ang real talk at yan ang katotohanan. At unti-unting napapahiya kayo at na-expose din sa social media. Sabi ko nga, hindi ko dinideny na marami naman talaga kayong naitulong sa mga mahihirap. Pero dito sa case ni Beyonce, huwag niyong kalimutan na pinagkikitaan niyo si Beyonce habang tinutulungan niyo. Mas malaki pa ang kinita niyo dito sa itinulong niyo. Kasi kung totoong charity vlogger kayo, dapat ang kinikita niyo sa pagbablog, yun din yung tinutulong niyo. Hindi kayo yumaman ng ganyan. Saan ka nakakita na ang dating mahirap, nag-charity vlogger, yumaman, naging milyonaryo? Diba? Okay lang naman sana kung naging milyonaryo kayo at kumita kayo ng malaki. Kung hindi kayo nanunumbat, hindi kayo nang babalahura, at hindi kayo nang babawi ng itinulong nyo, di sana hindi kayo nabutasan. Diba? So tingnan natin kung talagang hindi na maiko-content si Beyonce. Kasi dyan sa Kalingap, the more content, the more issue, the more revenue, the more donations, diba? The more collections pala. Di ba? So, yun lang guys, no? Nakakatawa, no? Itigil nyo man ang pag-content kay Beyonce. Ang anti-Kalingap, nakabantay dyan sa inyo. At iko-content pa rin kayo. Di ba? Tingnan natin. Kung hindi kayo magko-content ng issue, tingnan natin kung papaldo kayo. So, ayan guys, maraming salamat. And sana dito sa nangyari kay Beyonce, marami kayong natututunan. Pero isa lang ang mensahe dito sa nangyari kay Beyonce at sa mga ipinaglalaban ni Beyonce. No matter what, pamilya pa rin ang importante. No matter what happened, at the end of the day, pamilya pa rin ang kakampi mo. Ang material na bagay, ang pera, pwedeng mawala yan, pwedeng palitan, pero ang magulang, nag-iisa lang yan. Okay? Sana maintindihan ninyo kung ano yung pinaglalaban ni Beyonce. Kaya niyang i-give up lahat ng meron siya, maproteksyonan at maipaglalaban lang niya yung magulang niya. At yan din ang ginawa ni Nanay Hansel. No? Ipinaglaban lang niya yung anak niya. Anak niya yan. Diba? Kahit ano mangyari, bilang isang nanay, bilang isang magulang, makikipagpatayan ka, maprotektahan mo lang yung anak niya, ang anak mo. Diyan sa Kalingap, mga nanay din kayo, mga anak din kayo, pero hindi nyo maintindihan. Kasi ang nasa utak nyo, na si Beyonce lang ang natulungan nyo. Pero nakalimutan nyo na si Beyonce nakatulong din diyan sa loob ng community ninyo. Malaki ang naging contribution ni Beyonce diyan sa loob ng Kalingap. Pero nagbubulag-bulagan at nagbibingihan kayo, no? Kasi ang gusto nyo lang marinig at makita at malaman ng mga tao na kayo lang ang nakatulong kay Beyonce. Pero hindi bulag, bingi at pepe ang mga supporters. Alam namin kung anong nangyari dyan from the beginning. Malaki ang naitulong ni Beyonce, malaki ang naging contribution ni Beyonce sa Kalingap. Sana huwag niyong kalimutan yan. At huwag niyong i-push na si Beyonce lang ang tumanaw ng utang na loob. It's a give and take. Pareho kayong nakinabang. So pareho kayo na may utang na loob sa bawat isa. Kaya huwag niyong i-push. Huwag niyo i-post na si Beyonce walang utang na loob. Kasi kung tutuusin, may utang na loob din kayo. Ginamit nyo ang kahirapan ng pamilya Batalero para nagkapaldo-paldo kayo. Real talk. No? So maraming salamat guys, and God bless everyone.